65. 59, Psalm 59. Alright, kung nyo nakita, say amen. Amen. So, babasahin po natin. Amen. Talatang 1 59. mula hanggang talatang 8. Psalm 59. 1 to 8. Okay. So, ako po sa talatang 1. Sundan nyo po ako sa talatang 2. 55 and 58. Ay. 58. Hindi niya na. 58. Psalms 95. I'm sorry, ano ba sinabi ko kanina? 58. I'm sorry, 95. I'm sorry. 95. Verses 1 hanggang verse number 8. 95. Okay, kung nyo nakita, say amen. Amen. Nakita mo na, Jacob? 95. Ang sabi po dito, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise unto the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with songs. For the Lord is a great God and great King above all gods. In His hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, verse 8, Harden not your heart as in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness. So tayo pong lahat, tayo muko, panandali, tayo po'y pumikit, dakilang Diyos. Kami po'y nagpapasalamat, Ama, na kami po ay muling dadako sa pang-aaral at pakikinig ng inyong pong mga salita na siyang magpapatimyas ng aming pananampalataya at paglakad sa inyong kalooban, Panginoon. At minsan pa, patawad po sa aming mga pagkakasala, linisin niyo po kami ng inyong pong mga salita at ang banal na Espiritu ay malayang makagawa sa aming kalagitnaan at makapangusap ng may kapangyarihan. At hawiin niyo po ang gawa ng kaaway at ang katagumpayan ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nakapaupo na po tayong lahat. So, ngayong umaga ay ating pamamagatan ang ating pag-aaral. O come, let us worship. O come, let us worship. So, yung ating pamagat ng ating mensahe ay nasa verse number 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. O come, let us worship. So, ayun, O come, let us worship. So, ngayong umaga ay tuwang pagmasdan ang mga mananampalataya ay may pagkakaisa na tumungo sa bahay-sambahan upang kanilang pasalamatan, luwalhatiin, sambahin ang Diyos na buhay. Amen? Amen. So, we don't believe sa Diyos na mga patay. Diyos na walang kapangyarihan. Diyos na hindi nakapagpapabago ng buhay. But Diyos na buhay. Okay. So, the psalmist invite us to worship the Lord. So, yung gumawa ng awit dito sa aklat ng mga awit ay tayong inaanyayahan na sumamba sa isang buhay na Diyos. So, individual worship should be an important part of our lives. As well, ganun din sa ating public worship, sa ating pagdalo sa bahay-sambahan. So, hindi lang naman talaga sa bahay-sambahan ginaganap ang pananambahan, even sa iyong buhay, sa iyong personal na buhay, you can worship the Lord. Amen?
Ang sabi ng Biblia, you can go to your room, no? And you can talk to God. You can worship God. You can pray to God. So, bagaman sa ito ay pwede nating gawin kahit nino man, saan lugar man, anong oras ay pwede. Ngunit ang tinatawag na pagsamba ng mga mananampalataya o yung united worship, public worship ay mahalaga na itinuturo rin ng Biblia. Like the psalmist said, according to verse number 1, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise unto the rock of our salvation. Mahalaga pala na pag tayo sasamba, ay meron tayong buhay na puso, no? Matatamis na mga ngiti, at may kasiglahan na umaawit sa Diyos. Amen? Amen. Salamat sa mawit kanina na duet. Amen. So, na may pamagat na How marvelous. How wonderful. yun ay My by Savior's love. No? Okay, so minsan ay kung ating pakikinggan ay parang wala sa linya. No? Pero ang importante yung kanilang puso nasa linya. Amen. Okay, kaya kinakailangan ma-set pa ulit ang awitin na yan. Amen. Na-bless ba kayo? Amen. So kami natutuwa. So yung mensahe ng awitin ang aming pinakikinggan. At nakakatuwa na sa pag-awit sa Panginoon, hindi mahalaga kung maganda bang pakinggan, tama ba ang tono, ang importante ay tama ang puso mo. Amen? So that's the most important thing. Kaya habang umaawit yung dalawa, ang focus ng kanilang awit ay yung monitor. Bahala kayo dyan kung anong pag-usapan nyo. Tumawa man kayo, ano ang gawin nyo, matuwa man kayo, mabless kayo. Importante ay nakapokus akong awitan ng Panginoon. Amen. Amen. Magandang teknik eh. Sabi nang hindi ko magawa noon eh. Talagang ayaw ko eh. Kaya lang dumating talagang panahon, kinakailangan kong umawit. Hindi man maganda ang boses ko, kinakailangan kong umawit sa Diyos. Amen? Amen. Oh, come, let us worship. Napipilitan So, nakakatuwa. Alam nyo, minsan, kung pipilitin ka sa tama, no, hindi masama eh, mapapabuti pa eh. Kasi kung hindi ka pinilit, hindi mag-i-improve. Amen. No? At ang nag-i-improve talaga, hindi talaga tayo eh, ang Lord. Right. Pagka habang inaawitan natin siya, minsan ay, kung ang ating boses ay balong-baluktot, no? Hindi natin namamalayan, umuunat na. No? Diretso na. No? So, at walang nag-umpisa sa gawain na perfecto lahat. Nabago ang lahat. Unti-unti. No? Sabi ko nga ako, hindi naman talaga maganda ang boses ko at hindi naman din talaga ako mga awit. Minsan ay talagang napipilitan na lang ako dahil kailangan. No? Pero alam nyo, pagka naitama ang puso natin, no? Hindi mahalaga kung sintonado man yan. No? Pero maganda mag-practice ka. Right? Para naman pag-deliver mo, talagang makapapangusap ang mga sa puso ng mga mananampalataya. Amen? Amen? Amen. Kaya yun ang ating motibo, mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. So, at ito ang paanyaya ng mga awit sa mga mananampalataya. So, we enrich our times of worship by inviting others to join us. So, mas nakakatawang makita na tayo na merong desire na makaabot pa ng mga kaluluwa na madadala sa iglesia nang sa gayon sila naman din ay maturuan kung paano sambahin ng tama ang buhay na Diyos. Dahil hindi lahat ng pagsamba tinatanggap ng Diyos eh. Right. Sabi ng Biblia, hinahanap nga ng Diyos yung tunay na mananamba. Hinahanap ng Diyos yung tamang pagsamba. At yan ay makikita lamang sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi natin kinakailangan merong makitang bagay para tayo makasamba. No? Maliban sa katotohanan. Ano yan? Ang salita ng Diyos. Amen? At gano'n naman din sa mga awitan.
ay nakasasamba sa pamamagitan ng awit. So number 1, music worships the Lord, according to verse number 1. So music worships the Lord. So yung awitin daw ay pagsamba sa ating Panginoon. O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Alam niyo, pagka tayo umawit, sabi dito, dapat ay joyful noise. Awit ng may kagalakan. Amen? Hindi yung awit na parang awit ng ipis. Alam niyo, umawit tong ipis. Yung antena lang ang gumagalaw. Di ba? Joyful noise. May ingay, may sayang naririnig na kagalakan sa pagsamba, sa pag-awit. Amen? Kaya pagsasamba kayo, mapagot-pagot ang litid mo. Kahit hindi mo amot, naisisigaw mo eh. Amen? Bakit? Para matanggal ang mga bara. Ayan, diretso. Worship the Lord with a joyful noise. No? Awit ng may kagalakan. Amen. Kaya yung mga hymnal na yan, magpasalamat tayo na tinuruan tayo na umawit sa mga awiting makaluma. Yan ay awit ng mga panahon na talagang hindi nila naririnig maliban sa awitin sa iglesia. Pero ngayon ay pinapalitan na mga hymnal. Ano yan? Yung mga awitin ng mga contemporary. No? So, hindi nga natin alam kung Kristiyano talaga ang umawit eh. Minsan, kung inyong mapapansin, parang napaka-metikuloso ng church, ng landmark sa pagdating sa awitin. So, mahalaga yun eh. Kinakailangan makita natin yung umawit ba niyan eh, ang gumawa ba talaga niyan eh, mananampalataya, isang Kristiyano, at yung inaawit ba niya na andun ba ang pangalan ng Panginoon, yun ang titingnan natin palagi. Kaya yung awitin kanina, yung mensahe nun ng awit, talagang kung yung uunawain eh, napakagandang mensahe ng awit. No? At sa iba naman, kung ang pakikinggan na yung boses, hindi masasatisfy ang yung tenga eh. So since ang mananampalataya ang umawit, no? Eh hindi mahalaga kung anong boses siya. Ang mahalaga yung puso mo sa Diyos. Amen? Amen. At maraming pinagpala sa awitin na yan. No? Every time you sing that hymnal, old hymnal song, no? Nakakapangusap ang banal na espiritu, no? Sa puso ng mga mananampalataya. Hindi pa sila sumasamba, ngunit inihahanda na ang kanilang puso para sumamba sa Diyos. Okay. So the music worship the Lord. So an invitation to sing to the Lord. Singing has always been an important part of worship. Siguro, ang pagsamba na walang pag-awit eh, baka boring. No? So, ang pagsamba na walang pagbibigay ng pagpupuri sa Diyos, boring. Paano kung ang pagsamba na lang puro giving? Baka hindi pa magbigay eh. Bakit? Hindi ma-encourage eh. Kasi ang awit, it encourages us to give. Right. It prepares us to worship. Kaya pagsamba na walang awitin na makalangit, eh, pagsambang makatao, pagsambang makalaman. Sabi ng Biblia, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba. Kasi ang tunay na mananamba, may galak sa puso eh. Amen? Halos, sabi dito eh, magkanda, hiyaw siya sa tuwa. Yehey! Sunday na naman! Yehey! Magkikita-kita na naman kami ng mga mananampalataya. Hindi naman talaga tayo ganun ka-close eh. Pero alam niyo kung bakit tayo nagiging close? Dahil sa Panginoon. Magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng gusto. Kaya lang tayo nagkakasundo dahil sa Panginoon. Right. Amen. Praise the Lord. God can unite us in corporate worship.
Kasi kung ang Diyos ko na sinasamba ay iba sa Diyos na sinasamba mo, hindi tayo magkakasundo. Bakit meron kang gusto na uri ng pagsamba na hindi ko rin gusto? So, in order na tayo magkasundo, kinakailangan, isa lang ang ating maging standard. Ano yan? Word of God. King James Bible. Amen? Amen. Kaya dito, pinopromote talaga natin na King James Bible. Hindi New King James Bible, kundi King James Version 1611. So, yan ang ating ginagamit. Yan ang preserved word. Yan ang salita ng Diyos na walang kamalian. So, the psalmist reveals 3 dimensions of worship. No? So, sabi dyan sa verse 1 kanina, O come, let us sing unto the Lord. Tsaka yung let us come before His presence with thanksgiving. And then, O come, let us worship and bow down. So, tatlo yan. No? Kaya pag sasamba tayo, dapat ay may pag-awit. Pag tayo sasamba, meron tayong pagpapasalamat. No? So, mahirap sasamba ka na wala kang pagpapasalamat sa Diyos. Eh, ano gagawin mo sa church? Kakanta ka lang. So, kinakailangan, meron kang ipagpapasalamat sa Diyos. Amen? Buhay, lakas, no? Linaw ng kaisipan, no? Gabay ng Diyos sa iyong pagtungo sa bahay-sambahan. Marami ka dapat ipagpasalamat na parang pangkaraniwan, pero yun ay dapat ipagpasalamat. Amen? Amen. So, hindi lang dahil meron kang bagong damit, no? Bagong sapatos, bagong laruan, kundi lahat ng bagay. Kaya dapat maging sensitive tayo. So, songs tells the story of changed lives and deep dedication. Kaya nga ang nakakaunawa lang nato, yung talagang tunay na ligtas eh. Ito yung istorya ng buhay mo. Minsan pag umaawit tayo, minsan nare-reflect ko yung buhay ko eh. Habang inaawit tong, alam niyo yung awit na At the Cross? At the cross where I saw, ano yung lyrics? I saw that. So yung buhay na wala si Kristo dati, kaya yung pag-awit natin para sa ating Panginoon, dapat may kagalakan eh. No? It reflects our old life and new life which we have trod. No? So we sing to the rock of our salvation. Amen? Amen. Sino ba ang rock ng iyong salvation? Jesus Christ. Jesus Christ is the rock. No? Siya yung bato ng iyong kaligtasan. Bakit? Kasi siya yung naging tanggulan, naging kublihan eh. No? Sa panahon na mapanganib, panahon na delikado, yung rock na yun ang pwedeng magprotekta sa iyo. No? Ang kamay ng ating Panginoon. So, worship songs focus on the cross and resurrection. Kaya nga, every time kakanta tayo, to be safe, hymnal na gamitin mo. No? Huwag kang aawit na kumot maganda lang sa tainga, pero yung mensahe, no, kulang. No? Hindi sound doctrine. Alam nyo, kahit music lang, dapat sound doctrine. Ano yan? Pinakikilala ang Panginoon. Itinataas ang pangalan ng Ama. No? Binabanggit ang pangalan ng Banal na Espiritu. Amen? Amen. So yung tatlo na yun, dapat naroroon, napapaloob sa awitin. So we'll worship the Lord in song when we get to heaven. Kaya kung dito pa lang sa lupa, naboboring ka ng umawit, mas lalo ka maboboring pag andon. Bakit? Kasi puro awitan doon. Doon kahit hindi maganda ang boses, umaawit. Amen? Amen. Yan ang buhay, magiging buhay natin. O awitan ng Panginoon. Awitan ng Diyos na nagligtas sa atin. Kaya dapat yung galak naroroon pagka tayo aawit. So these songs will be about redemption by the blood of Christ. Kaya nga umaawit tayo, di ba? There is power in the blood. Amen? Amen. Yan ang ayaw na ayaw ni Satanas.
No? Yung dugo ng Panginoong Hesus na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ayaw niya. Bakit? It is power of God to salvation. Yan yung naglinis ng ating mga kasalanan. Yan yung tumubos ng ating mga pagkakasala sa Diyos at pagsuway. Kaya anong awitin ang pwede nating ipalit sa himnal? Wala na eh. No? Walang awitin na pinakikita ang dugo, masaganang dugo ng Panginoon na ibinubo. No? Ibinuhos para sa atin. So, they will focus on the miracle of personal salvation. So, yung mga awitin, gumawa ng awit na ito yung mga personal nilang karanasan. Kaya ito yung mga mananampalataya. No? At karamihan ng hymnal na ito, ang gumawa pa bulag mula pagkabata. No? Fanny Crosby. So, kahirap. At may sabi sa kanya, Fanny, hindi ka ba nagsisisi na nakilala mo ang Panginoon sa kalagayang ikaw ay bulag? No? Pero ang dami yan. Karamihan ng hymnal natin, siya may gawa. At sabi niya, mas masaya ako na ganito ang aking katayuan. No? Ang sabi, bigla nagulat yung kanyang kusap, bakit mo nasabi yan? Na ikaw ay bulag at ikaw ay parang masaya pa na ganyan ang iyong kalagayan? Sapagkat pag nadilat ko ang aking mga mata, ang una kong makikita ang Panginoong Hesus. Amen? Ibig sabihin, pag siya kinuha na ng Panginoon, yun yung unang sulyap ng kanyang mata ang makikita niya ang Panginoon sa kalangitan. Amen. Amen? Amen. So minsan, silang may mga kapansanan, sila ang kapaki-pakinabang. Minsan magtataka ka, bakit kumpleto naman ang taong ito, pero parang hindi mapakinabangan. No? Pero salamat sa Diyos na ang buhay natin naging kagamit-gamit nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Praise God. Dating hindi mo naman talaga inaawitan ng Diyos. So, ang alam mo lang eh, peace be with you. Peace be with you. Yun lang alam mo eh. Diba? Same to you. Ama namin. Diba? Amen. So, yun lang eh. Wala na. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, marami palang awitin na makapagbibigay kalwalatian sa Diyos. Amen? Minsan magugulat ka pa, ayun pala yung kanta na yun. No? Ngayon ko lang narinig yan. No? Hindi, magkinakanta na rin sa Katoliko. It sounds to my ears. It's ringing to my ears. Kaya alam niyo, pag-aawit kayo sa Panginoon, di baling mabingi yung katabi niyo. Basta umawit kayo ng malakas para sa Diyos. Amen? Hindi yung... No? Lakasan mo. Sabi ko nga sa anak ko, kumanta sa sadyo. Dapat ka ako anak, mas tinaasan mo pa yung tugtog ni ate. Eh yung pala, mas malakas pala ang boses ni Jana. Dahil yung doon sa video, malayo na. Kaya pala mahina ang ano. So, natutuwa naman ako na nagkakaroon ng improvement. Sige, pumunta kayo anak. Supportahan nyo. Importante, yan ay matuto kayo at magamit nyo sa gawain ng Panginoon. Kaya minsan yung kanilang teacher nagtatanong, Pastor, pwede po ba ganito? Paawit ko sa kanila. So, salamat, marunong magkortesiya. Ay, pwede naman po. Sabi ko. Pero kung ang aawitin ay sinasamba kita. Ako, wag yan. Sa tao yun, sinasamba, hindi Diyos. No? Kaya sa awitin hindi lahat makalangit. Dahil may mga awitin na nakakatakot di ba? Idolatry. Idolatry. Okay, nasa na tayo? Okay, so they will focus on the miracle of personal salvation. So itong dahilan kung bakit sila nakaawit, no? Itong mga sa psalmist na ito, dahil sa karanasan ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. No? From the Old Testament time, no? Bagaman hindi by grace ang kanilang kaligtasan, but it is also by faith. Pag sila'y nanampalataya sa Diyos, maliligtas din sila.
Katulad natin. Yun nga lang sa atin, biyaya na. Hindi katulad ng kanila na yung kanilang pananampalataya, kinakailangan sundin nila ang kautosan. But still, it is by faith. So number 2, not only music, worship the Lord. Number 2, thanksgiving, worship the Lord. Thanksgiving worships the Lord. So verse number 2, makikita natin. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Amen? And make a joyful noise unto Him. So let us come before His presence with thanksgiving. Alam nyo, itong mananampalatayang ito ay habang kanyang ginagawa ito, hindi siya nag-iisa. May mga kasama siyang mananampalataya, may mga kasamang tao siyang gustong ma-influensya ng kanyang buhay. Yung salitang, let us come, nagpapatunay, marami siyang kasama. Amen? Amen. He is not the only one who worship the Lord in his life. So may mga mananampalataya na ini-encourage siya, dumalo ka naman, sumama ka naman, magbigay ka naman. Nakakatuwa ang mga mananampalatayang parati kang ini-encourage. O Brad, kapatid, sis, mukhang nangihina ka na. Kaya sumama ka sa akin, dalo tayo ng samba. No? Para medyo makakuha tayo ng kalakasan sa Panginoon. So magpasalamat kayo pagka meron kayong mga kapatirang ganyan. No? Na hindi ka hinahayaan, parang wala lang kibo, walang pakialam. No? So kamustahin mo rin. Kamusta ka na, kapatid? Kaya pagka mga kapatiran, may wala, ako'y nag-iisip, nasan kaya si kapatid? No? Tulog. Ano kaya nangyari sa kanya? No? Kaya pagka mawawala kayo, magpapaalam kayo. Amen? Huwag kayong aalis na hindi nagsasabi. Parang tatay ang pastor eh. Tay, may alalakad po kami sa isang araw, baka hanapin niyo kami aalis. Tay, alis po kami sa buwan. Dapat gano'n. Hanapin. Amen? Huwag kang aalis na parang bula at babalik kang parang kabuti. Tumutubo kahit sa tayo. Biglang tutubo na lang eh. Ako, nandiyan ka pala kapatid. Nagugulat mo naman ako. No? Kabuti tumutubo kahit sa tayo. Kaya si Thomas eh, nagulat eh. Nung nakita niya ang Panginoon eh. Oh Diyos ko, Panginoon ko, sabi niya eh. Bakit laging wala sa church? Wala ang Panginoon, patay. No? Kaya nung dumalo siya isang Sunday, bigla siyang nagulat. Nabuhayan ng dugo. Oh, dito pala ang Panginoon. No? Kaya pag absent ka, marami kang walang alam. Diba? Ano ba nangyari sa church? May ganun bang event? Hindi ko alam. Ma-absent ka eh. So, walang blessing pagka wala ka. Amen? Pagka nadadalo ka, may pagpapala. No, na-update ka. No? Hindi lang yung sa chismisan, wag yung chismisan ha. Ma-update ka kung anong gawain meron tayo ngayon. No? Okay, thanksgiving, worship the Lord. So, remembering God's provision promotes thankfulness. Amen? Amen. So, yung pagbibigay pa sa salamat sa ating Panginoon, ito nagbibigay ng tinatawag na pagpapasalamat. So, yan ang unang purpose. Bakit ka dadalo ng pagsamba? Gusto kong pasalamatan ng Panginoon. Amen? Amen. Alam mo, pagka lumabas sa bibig mo yan, parang napaka-spiritual mo. No? Parang napaka-spiritual. Parang mapapanalanginin mo. Parang lapit mo sa Diyos. No? Pero yung wala kang nadadama na pupunta kang pagsamba, parang wala lang. Punta tayo, Sunday ngayon. Pero iba yung may damdamin na meron kang gustong ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Ito yung provision niya. Ito yung protection niya. Kaya every time ako'y papasok sa trabaho, sabi ko, Panginoon, ingatan niyo po ang inyong
abang alipin. Kasi tatawag ko sa Panginoon. Gusto kong makita ang sarili ko na ako'y alipin ng Panginoon eh. Ako'y abang lingkod ng Panginoon. Sa aking paglabas ng pintuan ng bahay na ito, ang mga natutulog, ang aking mga anak, ingatan niyo po ng inyong mapagpalang kamay. At sa aking pagbalik, kung paano ang inyong pangako, sa aking paglabas at pagpasok ay pagpapalain mo ang tahanan niya. Andyan ang iyong kamay. Amen? Amen. Bigyan niyo po ako ng kalakasan sa trabaho ko. At sa awa naman ng Panginoon, ay nakikita ko yung kamay ng Diyos na gumagawa. Pero mahirap yung magigising ka na lang, supilyo, maglinis, kumain, puntang trabaho, hindi mo naalala ang Panginoon. Lord, thank you sa ilang oras na kapahinga. Ha? So, dapat masanay ka. Masanay tayo na nagpapasalamat palagi sa Diyos. Amen? Amen. Nakakita na ba kayo ng tao na, ay, salamat sa Panginoon. Konting kapot, ay, praise the Lord. No? Ay, buti ng Panginoon. Amen. Amen, sis. No? Pagka may mga naririnig kang magagandang balita, sa Diyos ang kalwalatian. Amen? Amen. Huwag mo sasabihin, ang galing ko kasi. Huwag gano'n. Tamahan ka ng kidlat. No? So dapat palagi ang kapurihan sa Panginoon. Bakit? Kasi mga wala tayong halaga talaga sa Panginoon. Siya lang ang naglagay sa atin dito, kaya nagkaroon tayo ng halaga. You must remember that. Amen? Kaya sa pagsamba, dapat naroon yung ating pasasalamat sa Kanya. So, we are to be constantly aware of God's blessing. Dapat sensitive ka eh. No? Yung ikaw ay, sabi ko nga, ikaw ay nagising sa umaga, nabuhay. Praise the Lord. Kasi hindi mo naman alam kung magigising ka pa, right? Amen. Pero salamat, nagising ka pa at nakagayak papuntang church. So, in Psalms 103, pero huwag niyong alisin sa ating text. Psalms 103. Verse number 1. Say amen kung niyo nakita. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thine diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So nakita niyo? Mga bagay na dapat, simpleng bagay, pero it counts to the Lord. Na magpasalamat tayo. Amen? Magpapasalamat ka lang pagka mag-share ka ng blessing. Hindi, dapat sa personal mong buhay, nagagawa mo yan. Hindi lang sa dapat marinig ng mga kapatid na may sasabihin. Kundi sa personal mong buhay na sasabi mo yan. Lord, thank you Lord. Tapos ng trabaho, purihin ka Panginoon. So, salahin nyo ang inyong mga sarili sa ganyan. Amen? Amen. Huwag kayo mahirata na kumain, matulog, magising. Yun na lang eh. So, palaging kasama ang Panginoon. Diba? Proverbs 3, verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Pag sinabing in all thy ways, kasama ba ang paggising mo doon? Pagtulog mo doon? Pagkain mo doon? Kasama eh, all thy ways. Lagi mo siyang consider. Bakit? Kasi siya yung partner ng buhay mo eh. Siya yung nagligtas sa iyo eh. Siya yung Panginoon. So tatandaan po natin yan. So thankfulness moves us to worship the provider. So nakita niyo isang mananampalataya daw na may puso na may punong-puno ng pagpapasalamat. Sabi dito, ito ang nagtutulak sa kanya para sambahin ang Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay sa kanya. Amen? Pero kung wala kayong pagpapasalamat at nandito ka sa church, useless. Upo ka lang, makikinig ka, awit, no? Awit, higab ka pa. No? Wala, no? Dapat yung
puso na may pagpapasalamat. Puno ng pagpapasalamat. Giving thanks during worship increases contentment. So ito yung sikreto na yung mga taong mapagpasalamat, no? Yung kanilang kasapatan, kasiyahan, no? Lalong nadidevelop yung kanilang satisfaction. Lord, salamat po sa kaunting pagkain ito. At binigyan niyo po ako. Amen? Pero yung, ito lang. Yan lang. Yan lang. Parang po, walang satisfaction. Nakakalungkot. Hindi kontento. Para bang yung binigyan mo, inabot mo ng kamay, buong katawan mo, hihilahin eh. Walang kasapatan. Kaya salamat na ang isang Kristiyano, natuto siyang magpasalamat sa Diyos. No? Nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Kasi yung ating pasasalamat, pagka noon pagka meron ka lang blessing, di ba? Salamat naman sa Panginoon. No? May dumating na mga pagpapala. So hanggang doon lang, pero pag walang pagpapala, pagkakaunti, hindi mo mapansin naman na ito'y pagpapala na daan ng Diyos. Kasi ang pagpapala talaga sa atin noon, hindi mo alam kung masasapatan ka o hindi eh. Minsan kahit marami na, parang kulang pa eh. Sige pa. Pero nung ikaw ay naging mananampalataya, yung kaunti at marami, parehas din. Amen? Amen. Hindi kulang, hindi sobra. Sumobra man, praise the Lord. Amen? Amen. Ang importante, meron kang godly contentment. Sabi nga, how much is enough? Minsan, di natin makita na yun ay sapat na eh. Kaya pag ikaw raw yung uri ng mananampalataya na punong-puno ng pasasalamat sa buhay, no? Ikaw raw yung mananampalataya na may kasapatan. Natuto ka sa kasapatan, probisyon ng Panginoon sa buhay mo. So focusing on what God has given drives the blues away. So yan ang kasabihan na pag ikaw daw ay natuon ang iyong mga mata sa Diyos, no? Na siya na nagbigay ng lahat, mapapawi ang iyong lungkot. Amen? Amen. Count your blessings, name them one by one. Diba sabi ko? So, hindi mo mabibilang yung mga pagpapala. No? Para raw yung bituin sa langit na out of count ka. Gano'n na ba karami? Di ba ang dami na? Ang dami ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo kung bibilang. Hindi mo na nga mabilang sa mga daliri mo. Tama. Hindi mo na mabilang. Hindi pa ba sapat yan para pasalamatan mo siya? So, we cannot worship and worry at the same time. So, mahirap yun na sasamba ka na punong-puno ka ng alalahanin, punong-puno ka ng pasanin sa buhay. Galit. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that weary and heavy laden." Bakit? Alam ng Panginoon, pagod ka na, tama na. Magpahinga ka naman, bigyan mo naman ako ng panahon. Amen? Amen. Dumalo ka naman ng church. Kasi nakakalimutan na ng mananampalataya na yun. So, worshiping turns our thoughts to thankful praise. So, ito yung nakikita na nais na iparating ng mga awit sa ating binasa dito sa chapter 95 verses 1 hanggang verse number 8. So, thanksgiving and worship cures the negative in life. Amen? Amen. So, ewan ko ba, ewan ko ako, personal kong naranasan ito, pag ako'y dumadalo ng pagsamba, iba eh. No? So, yung saya nandun eh. Kahit na kung sino man ang kakausap siguro sa akin at kakamayan ako, andun ang ngiti sa aking mga labi eh. Hindi mawala. No? Kaya salamat sa nagagawa ng pagsamba sa buhay natin. Yung mga suliranin, nakakalimutan natin eh. Noon, ang panapat natin dyan, di ba? Si San Miguel. Di ba?
Kailangan magsaya tayo, makalimutan natin ang mga problema na yan, pare. Si Bunyog. Ito ka muna, halika. Itong mikropono. Yan, umawit ka muna. Oh. Siyempre, bago ka tumagi ka muna para lumakas ang loob mo. Diba? Ganun eh. Parang So, nagastusan ka na, sumakit na ang ulo mo, pati misis mo, naiinis pa sa'yo. No? Eh ngayon, hindi na. Para mawala lahat yan, punta tayo sa church. Amen. Amen? Sumamba tayo sa Panginoon. Umawit tayo. Magkaloob tayo. No? So, iba ang nagagawa ng worship. No? Alam ko na meron Diyos. Natutugon ang aking mga suliranin. Amen? So, alam mo, hindi ka na nag-iisa. Alam mo na, hindi lang ikaw ang gagawa eh. Kasama mo ang Panginoon eh. Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kaya yung worship, sabi ng mga awit, "Oh come, let us worship." May paanyaya siya, sumama ka sa akin. Sumamba tayo ngayon, Sunday ngayon. No? Let us go to the house of God. So sabi ni Tozer, no? Hindi Tozer ng alak, si Tozer, no? Sabi niya na Thanksgiving has a great curative power. No? So, tama naman. No? Pag ikaw yung tao na marunong magbigay ng pagpapasalamat, no? Ito raw ay nagbibigay sa atin ang tinatawag na kagalingan. No? Bakit kagalingan sa kawalan ng kasapatan? Kasi ba't nga naman magte-thank you ka kung di ka nasasapatan? Yung palaging kulang, eh ano pagpapasalamat mo? Kulang nga eh. Diba? Pero pagka natuto ka na magpasalamat doon sa kakaunti, eh, too much is enough. No? Even small things is enough. Okay, so pangatlo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, reverence worships the Lord. Reverence worships the Lord. So, in verse number 6, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." So, worship may include bowing down, according to verse number 6. So, yung pagyuko, pagluhod, kasi alam nyo sa Old Testament, ang kautusan ng Panginoon, huwag mo silang yuyukuan. Niluluhuran man, sabi niya. Kaya yung pagyuko at pagluhod ay nauuko lamang sa Diyos. Kaya pag tayo sumasamba at nagpapakumbaba, no? Panginoon, maawa po kayo sa inyong lingkod na walang kabuluhan. Amen? So, andun yung pagpapakumbaba. Na parang wala kang kinikilala sa buhay mo na makapangyarihan maliban sa Diyos. That is reverence. Reverence worship. So let us kneel before the Lord our Maker. Alam niyo yung simbolo ng pagluhod? That is humility. Kaya nga pagka magpe-pray tayo, mahalaga na matutunan din natin na lumuhod eh. Nasanay na tayo na nakaupo. Minsan nakaupo ka na, nakakatulog ka pa. Kaya minsan yung magpe-pray ka na hindi ka komodo, mas maganda. Bakit hindi ka makakatulog? Makapagpo-focus ka. No? Dapat pag nag-pray kayo, huwag yung nakahiga. Bakit? Mamaya, naghihili ka na. Di ba? Huwag komodo. Kaya nga sila, pag nagpe-pray, ang mga Israelites, nakataas ang kamay. Ang palad nakabukas. Bakit? Pagka natulog sila, babagsak eh. Napakahalaga ng humility sa prayer. Bakit? Ang may kababaang loob sa panalangin, no? Ito yung pinaka-effective na dinidinig ng Diyos. Pero pagka ikaw ay mapagmataas, no? Meron kang galit sa puso mo, I don't think God will answer. Kasi sabi ng Panginoon, no? Gagawa lang siya doon sa tao na marunong magpalaya sa kanyang sarili. Marunong magpakumbaba. Pag sinabing mapagkumbaba, yung
alam niyo yung pag kayo nanonood yung parang aping-ape, parang ganun eh. Yung aping-ape, sa huli, siya yung panalo eh. Di ba? Sa Bible, ganun. Kung sino yung pinaka-mababa, pinaka-ape, yun ang tinataas ng Panginoon according to James. Kaya dapat ang ating pagsamba sa Diyos ay may humility. Our adoration of the Lord is to be humble. Amen? Amen. Huwag yung puno ng kayabangan. Kasi tayong mga niligtas ng Panginoon, ang buhay natin, nature natin yung may kayabangan. No? Sabi ko nga, maipakita lang natin na meron kahit mangutang ka eh. That is kayabangan. Right. No? So, maghahanda ng isang damakmak. Masabi nga, sige, big time ah. No? Iinggitin ka na, hindi mo ba gagawin yun? Dahil mas magaling ka doon. No? Para naman ikaw naman ang mangutang. Ikaw naman ang malubog. No? Kaya ko rin yan, pare. Hindi mo, sa birthday ng anak ko, pumunta ka. No? Ayun. Isang araw na sarap. No? Sa taong hirap. Anong buki ko? Isang taon lang. 5 taong 5 taon. pagbabayad. No? So, nakita natin na yung kayabangan, walang puwang sa buhay ng Kristiyano. Bakit? Nauuwi sa kapahamakan. Di ba, pagka mayabang ng isang tao, sa huli, ayan, yabang mo kasi, di ba? Pero yung puno ka ng kababaang loob, wala nang ibababa sa'yo. Bakit? Naibaba mo na lahat eh. Ang Panginoon na lang ang inaasahan mo eh. Amen? So, dapat ganun tayo. Okay, reverence worship the Lord. So our adoration of the Lord is to be humble. We must come joyfully but not proudly. So we can approach God in a humble way, not in a pride way. Amen? So yung pride na yun alisin na natin. Chicken. Alam, minsan kahit saved na tayo, kahit Kristiyano na tayo, minsan may pride pa rin tayo eh. Minsan ay kahit na mali para bang pinangangatawanan pa natin eh. So alisin na natin, that is pride. At alam natin ang pride, yan ang dahilan kung bakit si Satanas hinulog mula sa kalangitan just because of pride. So dapat ang pride natin ang Panginoon, amen? Amen. Siya dapat ang lagi nating itinataas. Wala ako kung wala ang Panginoon sa buhay ko. Amen? Ganun dapat. Sabi nga ni Pastor, nasaan ka na kaya ngayon kung hindi mo nakilala si Kristo? Diba? So, yung quote niya dun sa kanyang social media, nasaan ka na kaya ngayon kung hindi mo nakilala si Kristo? Nasa looban. So, marahil nasa sanlibutan tayo. So in verse number 7, for He is our God, and we are the people of His pasture. Amen? Mahalaga na ikaw ay may relasyon, mayroong relasyon sa ating Panginoong Jesus, no? Bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, in order that you will be one of His people, to His pasture, and the sheep of His hand. Tupa na nasa kanyang mga kamay. Amen? Today, if you will hear His voice, sabi diyan, kung maririnig mo, ito ang kanyang cautions, warning, harden not your heart. So, yan ang pwedeng gawin ni Satanas sa atin kahit mananampalataya na tayo patigasin ang iyong puso. No? I-counter yung pinangangaral sa pulpito. So naranasan ko yan nung ako'y nagbabackslide, na talaga pag nagpipreach ang pastor, sige mag-preach ka kung anong gusto mo. Sa loob-loob ko lang. Hindi ko naman pwede sabihin. So alam ko naman ako yung laman ng preaching. No? At susunod na mga Sunday, wala na ako. Bakit? Matigas ang puso Nire-resist ko yung Word of God.
At pag nire-resist ko, may nangyayari sa akin na hindi maganda, hindi tama. Ano yun? Lumalayo ako unti-unti sa Panginoon. Hanggang sa ginagawa ko na yung mga bagay na hindi ko naman dating ginagawa. Pwedeng gawin yun ng isang Kristiyano. Pwede kang uminom eh. Pwede kang magsugal. Pwede kang gumawa ng mga bagay na alam mong hindi tama. Na sa'yo parang okay lang. Pero alam mo, kasunod doon, mabigat. May palo. May palo. Ikaw mismo, mararanasan mo. Naku, ito na yata ang paalala ng Panginoon. Hanggang sa marirealize mo, Lord, babalik po ako sa church. At alam mo, pag bago ka bumalik sa church, ang kalaban mo, sarili mo. Bakit? May pride ka. Nako, hiya ako. Nakakahiya yata, ilang linggo akong wala. No? Pagbalik ko sa church, no? Lahat ng kapatiran, no? Lalapit, kakamay, Brad, kamusta ka na? Para na naman akong artista. Kinakamayan ako lahat ng mga young people, ng mga adult. Oh, amen. Buti, nakadalo ka ngayon, Brad. Kamusta na? Siyempre, kahit hindi mabuti, sasabihin ko, mabuti ho. Alam niyo, sa kahihiyan eh, para bang gusto mong pakitang okay ka lang. No? At ang sabi dito, na mga awit, harden not your heart. Kasi ito yung kalaban ng Kristiyano eh, yung may puso na matigas na eh. As in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness. Bakit? Kasi dito nila parang ipinamungkahi ang Diyos sa galit eh. Kung ano yung pinagbabawal ng Panginoon, yun ang kanilang ginagawa. So bagaman sila ay tinubos na ng ating Panginoon sa pagkaalipin, andun pa rin yung kanilang buhay na nasa kasalanan. Kaya pwede ka maging Kristiyano na ang buhay mo nasa kasalanan eh. Pero huwag niyong kakalimutan na ang pagpapala ng Diyos mabigat sa isang mananampalataya na walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, sabi ng Panginoon na wag natin gawin sa Kanya sapagkat ako ay nangangako, no, na ang aking galit ay hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Verse 11, and to whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. So nakita, di ba nakakatakot yan? So may babala ang Panginoon eh. Kaya every time tayo sasamba, mahalaga na andun palagi yung may puso na mapagmumbaba. May puso na handang yumuko. May puso na handang lumuhod. At gano'n naman din, meron tayong puso na magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. So, at yan po ang exhortation ng mga awit na, O come, let us sing unto the Lord, and let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Na ang iyong kaligtasang natanggap, isa sa may pinakamalaking factor sa buhay mo, bakit ka masaya. Amen? Ang isang nailigtas, at tunay na ligtas, hindi nawawala ang galak. Lagi yang maingay, lagi yang may ingay ng kagalakan. Amen? Amen. So, hindi yan nananahimik. Bakit? May mga tao sa paligid niya na, kaibigan, sumama ka naman sa akin. O merong nakararanasan problema, alam mo, may plano ang Diyos siya. Andun palagi na nakikita yung galak natin. Nandun palagi yung init natin na i-share ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Amen. Kaya yung pagsamba, isa sa nagpapalakas sa buhay ng Kristiyano, isa sa nagpapalinis ng buhay ng Kristiyano. Bakit? Kasi yung Word of God, habang ito'y pinangangaral, nililinis tayo sa karumihan ng mundo. Amen? Minsan, pagka tayo marumi, no, walang sinasabi ang salita ng Diyos, tingnan mo, ang dumi mo. Diba? Parang si Limal kanina, tingnan mo, puro kasulat. Ganun yun eh. So, pagka tayo dumadala ng pagsamba, nililinis tayo. No? Kaya pagka nangungusap, pinangangaral ng salita ng Diyos, minsan parang tayo yun eh. Bakit? May dumi ka, tingnan mo, maligo ka. No? At kung hindi ka naman pupunta ng church, mas lalo kang dudumi. No?
At pagka nagkadumi ka na, marami ng dumi, may bakterya na, magkakasakit ka na. Tama? Right. Kailangan nating malinis. At ang paglilinis na yan, hindi na aalis ng pangkaraniwang tubig. Kinakailangan tubig na may kapangyarihan. Ano yan? Word of truth. John 10:10. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin na. Dakilang Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nakapakinig ng pangangaral ng inyong pong mga salita na siyang nagtuturo ng landas na dapat namin tahakin, lakaran, at gawin, Panginoon. At salamat po sa layunin ng mga awit na kami ay ayain, i-encourage to worship the Lord. O come, let us worship the Lord with a joyful noise. Kaming mga iniligtas mo, kami ang may kagalakan, tunay, genuine joy that have in our hearts because of your salvation. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pangako mo na buhay na walang hanggan, na hindi namin kayang tumbasan ano man meron kami sa buhay namin ngayon, Panginoon. That's why, masasabi namin na, pasalamatan ka, Panginoon, ng walang humpay. Pasalamatan ka na punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Thank you, Lord, for saving our souls in the fires of hell, sapagkat kami makasalanan, Panginoon. At ang aming buhay ay patuloy mong nililinis, patuloy mong binabago, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkakamali, we need you, Lord. We need the corporate worship. We need the public worship. Salamat po, Panginoon, sa church na ito. Salamat sa family na ito na aming kinabibilangan. Hindi man po malaki sa bilang, ngunit malaki sa habag ng Diyos. Salamat, Lord, that you are putting me into the ministry. Hindi man po kami karapat-dapat, hindi man kami kagamit-gamit, but thank you, Lord, for being one of your people in your hand, in your pasture, na kami matuto, kami mabago ng inyong pong mga salita. We are not able to change the way we are, but only you are can change us. Salamat po, Panginoon, sa pagsamba. Salamat po sa inyong pong mga salita na ipangangaral. Salamat sa pagtatama ng mga mali po namin, Panginoon. No one can teach us to learn, to be humble, to kneel down, kundi ang inyong pong mga salita, Panginoon, ng katotohanan, ng tunay na may pagpapasako, ay may puso na mapagpasalamat. At ngayong umaga, habang lahat na kayo po nakatutin, this morning, if God talks to your heart, siya'y nakapangusap sa puso mo, at any level of your life, God touch you. Lord, salamat po na matutunan ko ang pagiging mababa. Matutunan ko ang sumamba ng may kagalakan. Sumamba ng may kagalakan. Dumalo ng pagsamba na may pagpapahalaga. Teach me to learn to worship you in a humble way, by bowing down, by kneeling down. Ganyan ang iyong panalangin. You may raise your hand. I will pray for you. Meron pa sa kalagit na amen. Praise God. Salamat po sa isang tatay, nanay, kabataan. Glory to God. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po na iuhubog mo ang aming mga buhay, na iaayon mo mula sa inyong mga salita
the way how we worship, the way we humbled ourselves in the sight, in the hand, in the presence of Almighty God. Salamat po, Panginoon, na huwag mawala ang pasasalamat sa aming mga buhay, lalo't kami mga mananampalataya at mga anak mo, Panginoon. Sa mga nagtaas po ng kamay ngayong umaga, aking pong hiling at idinadalangin ang bilang ng mga katatayan, kananayan, kabataan na parati niyo pong ilagay sa aming mga puso. Nasasamba kami sa aming buhay na Diyos na may kagalakan, na may kababaang loob, at higit sa lahat na may pagpapasalamat sa aming mga buhay. The way how you provided all our needs, even our safety. Salamat po, Panginoon. At in all these things, I am dedicated these people in your feet. Sapagkat ito'y aming hiling at dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say, Amen. Tawagin po natin ang ating offeratory this morning.